mga nagtatanong dyan kung gaano nga kalayo yung biyahe namin, eto na. So yung kilometers nga ay 3,605 kilometer. Bukas na siguro kami makakaalis. So magdadrive kami from Saskatchewan. Dadaan kami ng Manitoba. Madadaanan namin ng Ontario and ng Quebec province hanggang sa makarating kami sa destination namin, which is New Brunswick. Sa map na yan na pwede daw i-take ng 1 day and 14 hours, yun ay kung non-stop ka. Pero talaga, dahil winter ngayon, ang biyahe namin ay baka mga 4 days or 5 days. So, welcome back. Ayan na nga, nag-impake na nga kami. And then, pumunta na rin kami sa locker niya para rin ma-organize at malinis. At para ma-prep na rin namin yung dadalhin namin. So, ayan nga yung trailer na dadalhin namin papuntang pabalik ng bahay. Ayan yung mga naiwanan namin dito. Yung mga kahoy na yan ay project namin yan next year. Gagawin namin yung deck dun sa bahay namin. Marami pa talaga kami actually naiwan dito. Pero nga pa ulit ko na sinasabi, baka nga bumalik kami next year. So, iiwanan na lang muna namin. At this point, nagde-decide ang aking mister kung paano namin babalutin tong trailer na to. Kailangan kasi namin siyang i-strap at saka i-secure para hindi kami matikitan. Pag winter kasi dito sa Canada, iba't ibang province may sistema. Dito sa Saskatchewan, pag icy ang daan, nagbubudbud sila ng buhangin. Pero pag sa Manitoba, Quebec, salt na yung nilalagay nila. Ang salt talaga hindi maganda kahit sa sasakyan. Baka masira yung mga kahoy, sayang naman. So ayan nga, nagbago ang isip namin. Yung pag-tarp kasi namin kanina, parang hindi siya maglalas ng ilang araw. Hapon na yan, sobrang pagod na kami. Ako pagod na, ang lamig pa, sobra. Nagkulang nga kami sa strapping, so bumili muna kami ng mga strapping na kailangan niya. Mabigat kasi ang dala-dala, so kailangan secure talaga siya. Make sure na hindi kami matitikitan ng bonggang-bongga. Dito pa naman sa Canada, pag nagdadrive ka ng mga trailer na ganyan, kailangan ka talaga maging responsable at ang safety kailangan talaga ay maayos at iwas aksidente. Siguro mga 5:30 na yan ng hapon, hindi pa kami kumakain at naghahapunan. Pero dahil nga maganda ang panahon sa susunod na mga araw, minamadali na namin ang pag-iimpake namin para hindi kami maabutan ng bad weather. Mahirap kasi biyahe kapag nag-i-snow or madulas yung daan. So ayan na nga, ang dami na nga niya biniling bungee at saka strap para dun nga sa trailer niya. If in case na masita kami, at least may extra kaming dala. So ayun, babalik na naman kami to be continued ang pagbabalot ng trailer. Ayan na nga, gabi na, siguro mga mag-aalas 6 na yan. Sobrang lamig na talaga niya. Ang mga daliri ng mga kamay ko at ang paa ko, sobrang nalalamig na kahit patong-patong na yung suot ko. Pero dahil nga kailangan na namin tapusin, ayan, na-turn on ko yung flashlight ng cellphone ko at makikita nyo naman ang aking hininga dyan ay umuusok. Fina-finalize na lang namin yan, so nag-take muna ako ng video, pero tingnan nyo naman ang hininga ko, sobra umuusok. Imagine niyo kung gaano yung kalamig. Ayan na, secure na siya. Ready na kami sa biyahe niyan. Sobra pagod at lamig na lamig kami dyan. Salamat naman at natapos na namin. Gabi na rin at pauwi na rin kami at gutom na rin kami, sobra. So, I'll see you guys sa mga susunod na mga araw. Once again, gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga comments ninyo. Hindi man ako nakakapag-reply, nababasa ko yun lahat. And sobrang na-appreciate ko kayo. Salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. See you again on my next vlog. Bye!